Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Warm heart, warm heart, warm heart, warm heart. Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating programang nakasentro sa mental health awareness and education. Siyempre po, ang Warm Heart. At kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente. Yan. Siyempre po, kami po ay napapakinggan at napapanood sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. At available na rin po kami sa online radio. Ito po tinatawag nilang audio streaming. At kung hindi nyo pa po nada-download, pwede nyo pong mapakinggan ito sa pamamagitan ng PBS Evox Receiver app. Available po ito sa Google Play Store para sa mga Android user at sa Apple Store para naman po sa mga iPhone user. At syempre, paki-like and subscribe na rin po sa aming official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Okay, no staff. Ito naman, meron tayong pag-uusapan ngayon. Medyo relate tayo dito. Oo nga. Relate tayo dito. Kasi itong pag-uusapan natin ay patungkol sa quarter life crisis. Dito tayo relate kasi yung isa naman midlife crisis, Oo nga. no? Itatanong natin to dito sa ating guest na nagbabalik, no? Maaari mo bang ipakilala sa atin, Steph, ang ating makakasama sa palatuntunan ngayong umaga? Ayun, at makakasama natin para sa episode ng Warm Heart ngayong araw ang CEO ng Spark PH at isa rin po siyang professional certified coach credentialed by the International Coaching Federation. Walang iba kundi si Sir Vion Dizon. Sir Vion, welcome po sa Warm Heart. Again. Ayun. Nako, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Kahit po Sunday ay talagang nandito po kayo joining us dito sa Warm Heart. At kung hindi nyo po naitatanong, si Coach Vion, naging guest na po ng Warm Heart dati po back in July 2024. Last year po. So, suki na po natin si Coach Vion. At yun nga, nabanggit namin kanina na gusto po naming malaman, Coach, kung ano ba tong quarter life crisis o midlife crisis na tinatawag. Kasi di ba po minsan pagka marami problema, ganyan, ano ba to? Midlife crisis ba to? O quarter life crisis? So, pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po itong quarter life at saka midlife crisis, sir? Sure. Thank you. Thank you again for having me. Okay. So, yes, you're right. Everyone here can relate to the quarter life. No? Yung midlife parang malayo pa sa atin. No? But, okay. Let me start with quarter life crisis. So, first, defined siya na ito yung parang stage ng buhay ng isang tao na marami tayong tinatanong, no? Sa ating sarili, sa ating kapaligiran. Tama ba itong ginagawa ko? Ako ba isang adult na o bata pa? Ang daming nangyayaring changes, no? Simulan natin sa physical body ng isang tao. This is science-based na yung prefrontal cortex, yung utak ng isang tao, ay fully nagiging formed lang at the age of 25. Okay? Kaya yun yung sinasabing quarter life, no? Kaya parang pag at that stage in your life or before that, indecisive ka pa, no? Papalit-palit ng desisyon,
aalis ka ng trabaho o kung medyo mas bata, pagpapalit ka ng course, hindi mo alam yung gusto mong gawin. That is, in a way, normal because nga, your brain is not fully formed yet. Hindi pa niya talaga alam kung ano yung gusto mo, kung saan mo gustong pumunta, right? And then, kasama na nga doon, yung andun ka na sa age mo na feeling mo bata ka pa, pero expected ng tao around you ay adult ka na. No? Kasi andun ka na sa 20 plus na age. That's quarter life, no? Midlife naman, ito naman yung halos pa-retire na yung mga tao, 50, ganyan. No? So medyo few years na lang mag-retire ka na, feeling mo, okay, work, madami na ako nagawa, pwedeng may anak na ako, may pamilya na ako. What's next? Diba? So marami ka na rin namang tanong, ano naman para naman sa sarili ko? Yun naman yung hinahanap mo pag midlife na. So yan yung midlife and quarter life crisis. Ayun. Coach Vion, ito naman po, normal po bang magkaroon ng midlife or quarter life crisis at lahat po ba, necessarily po bang lahat ng tao ay pinagdaraanan ng mga ito? I would say, okay, it's really more of a process, no? Hindi naman siya normal. It's more of, okay, nangyayari siya, no? Sa totoo lang, it still depends per person. Ikaw naman ang magde-define nun na, ay, ako ngayon, quarter life crisis ako. Ako ngayon, midlife crisis ako. Ikaw naman magsasabi sa sarili mo nun, no? But I would say that it's a normal stage in life, a normal process. So again, quarter life, yan yung stage ng buhay na ikaw ay, okay, adult na ba ako o medyo parang mas gusto ko pa maging bata? Anong gusto kong nang gawin sa buhay ko now? Na maging fully adult na ba? Isang trabaho na magtatagal na ako, bubuo na ako ng career, o pwedeng bubuo na ako ng pamilya. Di ba? May mga kaibigan ako at mayroon ako mga kilala na, o tignan nyo lang ang paligid na sa quarter life nila, 25 more or less, may pamilya na. Right? So I'd say it's normal. Lahat pinagdadaanan, yes and no. And it's really up to you if you want to define that stage of your life as a quote-unquote crisis. Yeah. Ayun. Ito po, follow up lang, Coach Vion. Meron po kasi talagang mga indecisions tayo sa buhay, no? Kunyari, di tayo makadecide kung ano ba talaga yung gusto natin. Lalo na po yung big decisions kagaya ng siguro, yung tungkol sa trabaho o kaya yung tungkol sa kung saan ka magse-settle, ano? Yung mga ganon. Pero yung mga indecisions po ba na mga ganun, kunyari, ikaw isang individual, nahaharap sa ganoong challenge, no? Saan kaya ako ngayon? Or paano na kaya ako, ano kaya next step ko sa life? Yung mga ganong indecisions po ba, automatic po ba na parang mako-consider siyang quarter life crisis na agad? At paano po, Coach Vion, kung laging tuwing merong big challenges na kailangan pumili ka at hindi ka makadecide, matuturing pa rin ba siyang quarter life crisis kung always siya nangyayari, nahihirapan kang mag-decide, o nasa personality din na maging indecisive? Okay, good question, no? Ma'am Bea, thank you for that. Okay, I wouldn't say personality ang pagiging indecisive or indecision, no? Okay. Subukan natin pag-isipan. Sa totoo lang, maraming beses naman sa ating buhay, whether quarter life o hindi, Opo. na napapaisip tayo, di ba? Tama ba to? Ito ba yung talagang para sa akin, no? So, hindi naman siya personality, hindi naman siya sa quarter life or sa midlife lang. Siguro, mas na-highlight lang siya kasi nga, sa stage at sa proseso ng buhay, mas life-changing yung mga desisyon na tinitake ng isang tao sa stage ng life na iyon. Diba? So, pag quarter life, okay, mas life-changing kasi ano ng trabaho talaga ang gusto ko. Gusto ko na ba mag-start ng family. Pag midlife naman, ano na ang buhay ko? After so many years of working, so many years of starting my family, building it up, pa-retire na ako, what's next for me? Mas, yung midlife, mas, ano naman yung para sa sarili ko in my next stage? Na itong mga anak ko mas malaki na pwede nga mag-retire na ako sa work. Ano naman ang gusto kong gawin? No? Opo. Yun, ganun naman siya.
Okay, ayun na. Natuwa naman ako sa sagot ni Coach, no? Hindi po siya personality. It's just that sa stage na gano'n na meron kang hinaharap na mga malalaking desisyon, mas mahirap lang talaga siya kasi life-changing nga, no? Hindi madali pong dumaan sa isang pagbabago na kagaya nun, naalala ko lang po kasi yung parents ko dahil kami po ay lahat nasa sa probinsya po kasi sila. At kumbaga, ano ba yung tawag nila sa mga ganon? Empty nester ba? Yes. Oo. So yun, parang adjustment din po siguro sa kanila yon kahit Correct. hindi naman nila na-express. Ayun, naalala ko lang para na isang life-changing din po yung mga ganon. Yes. Steph? Eto naman po, Coach Vion, kailan po ba nagiging unhealthy or toxic sa ating well-being po muna, sa ating mga sarili, ang midlife at quarter-life crisis? Good. Okay. Yan ay nagiging unhealthy na kapag meron ng physical changes na nangyayari sa iyong sarili. So una, hindi ka na nakakatulog, diba? Dahil madami ka na iniisip, no? Pagising bago matulog, diba? Yan na yung laman ng iyong isip, no? Pwede rin na hindi ka na nakakakain, diba? At ang mood mo ay nag-shift, diba? Baga dati hindi ka naman mainitin ng ulo o mabilis mapikon, mabilis mainis. Pero dahil baga masyado mong nadidibdib o dinadama at dalang-dala mo lagi yung mga iniisip mo ay yun, meron ng mga ganung signs. No? So that becomes unhealthy. But I'd say ang pinaka mahirap talaga sa ganyang situation ay kapag wala kang nagiging desisyon. Right? Kasi mas pag-iisipan mo, mas dala mo siya, right? Not sometimes, but my advice really is go through the process. Make a decision. If you fail or you succeed, you learn from it. And then, 'di ba, decide again. Opo. Parang ang nai-relate ko ngayon sa kumbaga insight ni Coach Vion ay yung kawalan kasi ng desisyon, maaaring safe siya pero maiiwan ka sa isang lugar kung saan walang growth. Ganun po ba yon? Yes, that's right. Walang growth at hindi lang 'yun, no. Andun ka lang sa place na yun naman ang buhay. Opo. Pero may mga tao po bang aware na kumbaga naiiwan sila doon sa sitwasyon na yon na ano ba, parang wala nang nangyayari at pakiramdam ko hindi na nga ako nag-grow, anong gagawin? May mga tao po bang aware or hindi aware na ganon yung nangyayari at paano sila magiging aware eventually? Nice. Good question. Well, that's where we come in. No? That's where the Yun. as coaches come in, right? So, ang role talaga namin ay maging salamin, no? Maging mirror ng isang tao. No? So, coaching really is the art and science of conversation. Diba? Opo. So, technically, we do not give advice pag sa coaching sessions. What we do is ask questions. No? Ang Yes. belief naming mga coaches ay, ang sagot nasa sayo yan. Diba? And if you step back now, diba, think about the decisions you've had in life. Totoo naman, alam mo naman deep inside sa sarili mo na ito yung gusto ko, ito ang bagay para sa akin. Marami ka lang siguro kinoconsider na factors, pamilya, sitwasyon, trabaho, pagiging practical, etc. Right? Pero sa sarili mo, alam mo, ito yung gusto kong puntahan. Diba? So, ang trabaho namin, isang coach, ay tanungin ka, ilabas yon yung sagot na yon sa iyong sarili. Tulungan kang i-guide yung pag-process mo sa iyong sarili through powerful questions, right? And holding that space wherein you can just share and think about it. And having a partner, kaming coach, partner na pag sinabi mo, okay, sige, ito ang decision ko, ganito ko siya gagawin. No? So kami, accountability partner mo, sige, pabalikan kita dyan. Sabi mo, kunyari lang, magsisimula ako na isang maliit na negosyo, isang maliit na tindahan. Okay, sige, paano mo yan sisimulan?
So ngayon, magbe-brainstorm yung tao. Oh, ganito, kausapin ko si ganyan, mag-iipon ako ng konti. Okay, little steps. So ako, in our next session, babalikan kita. Diba? O, kamusta yun? Ano nangyari? Diba? Paano mo na siya nasimulan? Yan. So yun nga, it's moving forward, taking action. Diba? That's where coaching comes in. Ayun. Reflection lang, no? Kasi yung maganda po yung point na ganon. Kumbaga, tinutulungan mo yung tao na i-resolve niya ang kanyang problema pero hindi ka nag-i-impose sa kanya ng solusyon. The solution has to come from the person na kino-coach mo. Kumbaga, siya yung mag-iisip na ito yung gagawin ko. Kasi I think kapag sa kanya nanggaling yung kumbaga solusyon doon sa problem, mas magiging determined siya na gawin yon kasi siya na yung nagbigay ng solution para sa sarili niya, no? As compared sa kapag ibang tao ang nagbigay, parang medyo mahirap kasi yon kasi hindi mo tuloy alam kung ano, para siyang soul searching din, Steph, ano? Parang ito ba talaga yung sagot para sa akin o hindi, no? Mag-work ba to sa akin o hindi? As compared sa kung galing sa sarili mong reflection, insight, ito yung gagawin ko kasi ito yung pakiramdam ko, kaya kong gawin, di ba? Kasi mahalaga din yun eh. As compared sa kapag inimpose sa'yo yung solution, minsan nga hindi pa natin sinusunod, no? Naalala ko tuloy dito yung meme, Steph, na yung nagtatanong, naglalatag ng kunyari mga problema tapos gagawin pa rin sa susunod kahit yung friend niya nagbigay na ng advice. Oo. Di ba? Parang ganon. Ganon lang yung aking reflection, Steph. Kanina na itanong ko po, Coach Vion, kung ano yung, kumbaga, kung kailan po naging unhealthy or toxic, no, sa ating sarili, yung midlife and quarter life crisis. Paano naman po dun sa mga taong nakapaligid sa atin? Ano po ba yung posibleng maging impact sa kanila kapag po tayo merong midlife or quarter life crisis? Yan. So, madalas sila yung apektado talaga sila dahil nga minsan ikaw ay nagiging moody, minsan kulang ka sa tulog, kulang ka sa kain. No? Ito yung mga extreme cases, hindi naman sa madalas. No? Apektado sila dahil madalas yung desisyon na hinihintay mo sa sarili mo ay apektado itong mga tao sa paligid mo. No? So, kunyari, kung ikaw ay quarter life, malamang yung magulo mo hinihintay, ano kayang plano ng anak ko, di ba? Anong bang career gusto niya? Opo, totoo diba? po yun. Gusto na ba niya ng magpamilya? Di ba? Kada reunion, itatanong ka na lang, okay lang kayo kakasal? Di ba? Pag quarter life, di ba? O may anak ka na ba? No? Sa midlife, ganun din. No? Mga anak mo ay lumalaki na, may kanya-kanyang buhay. O kahit ko, lalo na kung kayo mag-asawa, no? Parehan yung pinagdadaanan to. Yun nga, yung sharing kanina na emptiness na, di ba? Ano nang sense ng buhay? Ano nang next para sa amin? Na lahat ng mga anak ay pwedeng umalis na ng bahay. Opo. Ano nang buhay namin in the next 20, 30 years? Pa? So, maraming pwedeng anxiety, maraming pwedeng takot, pangamba, ba? So, ganun na apektuhan ng mga tao sa paligid natin. Ayun. Ito nga. Pero, meron po ba, Coach, kasi syempre ang ating palatuntunan, Warm Heart, ay talagang nakasentro sa well-being talaga, and of course, yung mental health. So, may pagkakataon po ba sa mga stages na ito, quarter life crisis or midlife crisis, kung saan kapag, especially doon sa sinasabi nating na stagnant na, no, pero hindi niya gusto yung sitwasyon na kinalalagyan niya, pero hindi siya nga makapag-decide kung paano niya i-change yung buhay niya. Pagka na-stuck po ba sa ganoong sitwasyon, may possibility po ba or posibilidad na mag-develop siya ng kunyari yung sinasabi niyong anxiety, magkakaroon po ba yun ng effect sa kanyang kalusugang pangkaisipan? Yes. Yun nga, again, these are extreme cases naman. No? But it's possible. No? Kasi kapag sa araw-araw o kaya tumagal na, no?
ng ilang linggo na yun talaga yung dala-dala mo, Mm-mm. maaring mag-manifest na yan sa isang sakit, no? Pwedeng as simple as lagnating ka, as simple as parang kasi nawawalan ka ng tulog, di ba? Kasi yun nga, hindi na regular ang iyong eating habits, no? So it will, pag once umabot sa point na physical na, hindi lang nasa isip mo, but physical na yung manifestation o yung epekto sa iyong sarili ng crisis na to, then yes, it's possible it can be harmful, right? So that's why my invitation as a coach is as simple as share it with friends, with family, what you're going through, what you're thinking about, so that yung emotions, diba? Emotion is energy in motion, right? Dala mo yan nasa isip mo. Share it, bring it out, so that it's not with you all the time. Opo. Okay. Diba? And yan, you can get a coach to help you move forward from where you are now to where you want to go. Ito naman po, Coach Vion, kasi napag-usapan natin yung mga negative impact po, no, ng pagkakaroon ng quarter life at midlife crisis. Paano naman po, kumbaga, ano po yung mga positive impact naman po sa ating sarili ng pagkakaroon ng midlife or quarter life crisis po? Kasi syempre, nabanggit nga natin kanina na ito na yung stage na gagawa na tayo ng mga decisions base dun sa mga tanong din natin sa ating sarili. Good. Okay. Like I said, quarter life, midlife is where you take on life-changing decisions, right? So let me share a bit. No, I was in also my quarter life. Now looking back, nag-math pa ako. I was 20. Huwag mo kaming tanungin, mga comms kami, hindi namin alam. But I was 26 when I made a decision to open up my own coaching practice and then eventually my own company. 26 ako noon pala, no? Looking back, no? So that was a big decision because I had to jump out of corporate work, di ba? So hindi na stable ang kita, di ba? Hindi ko sure kung magsasucceed ba yung sarili kong practice, yung kumpanya na visualize ko. Ang alam ko lang, ito yung gusto kong gawin. Opo. Yun lang yung baong ko. Tapang, no? At konting ipon. Okay. But here I am still. Diba? Hindi naman na ako bumalik sa corporate. The business is eventually growing and hindi na lang sariling practice ko to. We're now a group of different coaches and trainers, and we don't, ako yung company namin, we don't just focus on life coaching, but different types of workshops, trainings, and learning and development services. No? So, yun naman yung positive side. If you make a decision, take a risk, go through that process of hardship, diba? May kapalit na maganda. No? As long as you work hard and do the right thing, have the right partners, and make your vision a reality, then it will happen. Ayun. Talagang kapag ka, risk taker, and siguro yun yung dedication mo, tsaka yung sabi ni coach sa kanyang sharing, syempre, nag-persevere din naman siya, no? At saka kailangan matapang ka rin, yung tapang tsaka, syempre, diskarte din yun, kasi yung pagpuput up ng isang company, kailangan mo yun, may savings ka rin, and, ayun, eventually, yung mga ganoong characteristics or attitude sa buhay or mindset sa buhay, nagpa-pay off naman siya, no? Kung pagpapatuloy mo lang. Okay. Ayun. Ito naman po, babalikan lang po natin itong siguro mga sanhi or reasons, no, kung bakit nagkakaroon ng quarter life or midlife crisis. Although nabanggit nyo kanina, posibleng case to case basis ito dahil it's a process nga, sabi nyo. Pero para lang po sa mga hindi nakakaalam, ano po kaya yung bukod sa edad, ano po kaya yung mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng quarter life or midlife crisis? Bukod sa edad, it's the environment and the situations around you. It could be the pandemic,
Diba? Lahat tayo napaisip, Oo ano ba nga, ang no? mahalaga sa buhay? Diba? Ano ba ang tama? Kunyari, lalo na kung apektado ang iyong naging trabaho, negosyo ng Yes. pandemic, diba? Mm-mm. Dahil kung ba hindi siya pandemic-proof business, diba? Mapapaisip ka talaga. Tagal ko nang ginagawa to, tama ba to? Diba? And that's beyond your control. Pandemic, lahat tayo, wala namang gustong nangyari yung COVID-19 pandemic. Diba? It could be also the situations lang in life na iniwan ako ng mahal ko sa buhay o ganun. Tumanda na yung mga anak ko at sila may mga sarili ng buhay. Umalis na sila sa aking bahay, 'di ba? Ako yung tumatanda na, no? So bukod sa edad, it's really that the many stages and situations in life, no? Many factors in our life happening. Ayun. So talagang aside from age, perhaps your situation and environment, and talaga naman yung mga global na pangyayari, pandemic, no? Talagang magkokos talaga yun ang pagko-question mo sa mga decisions mo, lalo na kung yung yun, kabuhayan na apektuhan, yung kalusugan na apektuhan. Syempre, nung nagka-pandemic, di tayo nakagalaw eh. So, yung ating socialization or social life na apektuhan din. So, yung ilan sa mga dahilan o nakakaapekto dito sa ating mga crisis sa buhay, midlife man o quarter life. Ngayon, ang itatanong po namin, Coach Vion, ito siguro yung pinakahinihintay ng ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Warm Heart. Paano kung ako ay nasa quarter life crisis ngayon o kaya midlife crisis? Ano po yung pwedeng gawin? Paano po ito ma-manage? Lalo na po siguro sa mga individuals na meron po siguro yung dumaan sa crisis na nagkaroon ng decision na may malibang desisyon, Steph? Kasi yung iba naniniwala na walang maling desisyon kung kaya raw panindigan eh. Oo. So, I don't know, perhaps kung sino man ang mga nagsasubscribe doon o kung sino man ang hindi nagsasubscribe doon, paano po yung mga na medyo nag-choose ng challenging na decision na lang, no? Parang hindi naman maling desisyon na medyo mahirap. Tapos, paano na ima-manage? Yun po yung tanong. Paano makaalpas sa crisis na ito? Okay, so I will share a framework, no, on how to reflect on yourself and eventually create a decision. No? So first is, I call this the 4D framework. No? Ito ay sarili kong invention at naisip in my years of coaching, no? So the four na letter D, no? So the first is dream. Okay. Ano ba ang iyong pangarap? No? Dream. Ano ba ang iyong gustong gawin? At ang encouragement pa doon ay kada stage mo ng iyong buhay ay laging kailangan meron kang pangarap. Pwede yung pangarap ang mga anak ko ay mag-aral sa ganitong paaralan. Ako ay makatira sa ganitong tipo ng bahay, o mapakasalan ang minamahal ko sa buhay. Whatever stage in life, quarter or mid, the encouragement is always have a dream. Diba? Okay. Or in simple terms, have a goal. But that's the first. What's your dream? Okay. At madami yan eh. Sky is the limit. Yes. So, the next is decide. That's the next D. Diba? Sa maraming pangarap natin, may mga long-term dyan, may mga short-term. Diba? Diba? Pwede yung short-term is, sige, lilipat na akong trabaho. Kasi ang long-term ay, itong trabahong lilipatan ko, mas malaki ang sweldo, makakaipon ako, dahil ang long-term dream naman ay makalipat kami ng bahay. Diba? So, from your dream, you decide. Okay. Next is, you design. The next D is design. Diba? So now, may decision ka na. Oo, lilipat na akong trabaho. Now, design. Okay, ano na yun ang next steps? Diba? Sa decision na ginawa mo. Right? So, okay, kung lilipat ka ng trabaho, kailan ka magpa-file ng resignation, pagdating mo sa next work na yon, ano yung mga next steps na gagawin mo? Okay, mas mag-iipon na ako kasi mas malaki na yung kita ko. Diba? Yung kita ko, hahatiin ko na siya sa ipon, emergency funds, tsaka investment. Yung investment pang sa pangarap namin magkabahay. Right? So, from your dream, you decide, and then you design your life, and the last is you do. Okay. The last letter D is do. Do it!
Gawin mo na. Di ba? If you go through that process, right? At least now meron kang step by step, meron kang guide. Hindi yung, di ba? Pag nasa quarter life, midlife crisis, isip ka lang ng isip, dinadama mo lang siya. But if you go through that four-letter Ds, kahit paano, I hope our listeners, that will help you. Diba? Step by step, talking to yourself and going through that process and eventually making a decision and taking action. Ayun, gusto ko yun. Maganda to. Dream, decide, design, and then do. Do it, no? Yun yung pinaka maganda doon, no? Gawan ng action. Ayan. Ito naman po, Coach Vion, ano po yung mga paniniwala, kumbaga myths na meron yung mga tao sa quarter life crisis at sa midlife crisis na kailangan nating i-correct? Sa quarter life, I'd say is yung pressure na dapat na figure out mo na. Oo nga, ang no, gusto that's mo sa buhay. true. Eh talaga napanad kami ni Steph dalawa sabay pa. Oo nga eh. Di ba? Sa totoo lang, hindi eh. Di ba? At that age, sabihin na natin quarter life is 25. Di ba? Totoo ba na alam mo na, figure out mo na? Hindi din eh. Di ba? Na pwedeng, yun nga, kung mahal mo sa buhay, kakasal ka na, go ahead. No? Pero figure out mo na ba talaga anong purpose mo, anong gusto mong trabaho, negosyo? Hindi naman. No? Hindi talaga. So yun, number one yun. So, importante yun para hindi ma-pressure yung mga tao. Hindi nila isipin na, 25 na ako, dapat alam ko na yung ginagawa ko sa buhay, dapat andito na ako sa trabaho forever at mag-career. Hindi po siya ganun. Actually, ang buong buhay is a process of self-discovery. Yung 4Ds na shinare ko kanina, tuloy-tuloy yan, di ba? Kahit matanda ka na, lagi na may bago kang pangarap. Di ba? Lagi namang magdedesisyon ka sa pang-araw-araw and magte-take action. Di ba? Sa midlife, I'd say it's the myth of wala ka na bang sense of purpose. Diba? Dahil nga pwedeng tapos ka na sa work, diba? Pwedeng yun nga, empty nesters na. So wala nang sense ang buhay. Hindi, diba? Pwedeng mga apo na ang focus mo. Pwedeng sarili na ang focus mo. Na okay, now tapos na ako sa work. Pwedeng bakasyon naman ang gagawin ko. Sarili ko naman ang iisipin ko. It could be as simple as learning a new skill or a new hobby. Diba? At that senior age. Diba? So yan naman ang mga myths natin. Okay. Ito po, very interesting din ang ating co-producer, si Sir Leo, dito sa likod ng camera. Meron po siyang interesting na tanong. Actually, di ko to naisip, pero gusto niya itanong, Coach Vion, meron daw po bang end-life crisis? Wow! Diba? Malalim yung tanong ni Sir Leo. Medyo napaisip din ako doon. End-life crisis. Opo. Hindi naman siguro end-life crisis. More like, aabot sa point. No? So ako, I take care of my 92-year-old Lola. No? So she lives with us. No? Oo. So, hindi pa naman end life, no? She survived the pandemic. Opo. And she's healthy. Oo nga, no? 92. Diba? But at that point, ito yung maganda ha. Ito medyo lalalim lang ha. My Lola is just ever present. Oh. Diba? Kasi, isipin mo, tayo, pagising, parang, gagawin ko yan. Diba? Yung utak natin laging wala sa present. Diba? Pwedeng nasa past na nangyaring ganito, ganyan. Or nasa future na anxiety, work, diba? Financial goals, etc. Right? But yung lola ko, andun lang siya. I wouldn't even say it's crisis. I'd say it's a good place. Diba? Na, she's just present. She's just like, okay, what is in the moment right now? Wala na siyang worries or anything, diba? So, yun naman yung, I guess, kagandahan pag mas andun ka na talaga sa senior stage in your life. And there's even, I would say, peace and satisfaction in the sense na, okay, I've done those things. I'm okay where I am now and I would just go day by day, living life.
Okay, ayun. Good answer. Sabi ni Sir Leo, ganito daw. Thumbs good, up. good. Okay. Thumbs up. Steph? Ayun, Coach Vion, bago po namin kayo pakawalan, syempre gusto po namin kayong hinga naman ng panghuling mensahe para sa ating mga taga-subaybay sa programang Warm Heart. Yun, well, again, salamat po sa pag-anyaya ulit sa akin. Hindi nyo akong yayain ulit, no? I am a Yes, message away. welcome po yan sa amin. Yes. And next is, sundan at tanggapin nyo yung payong binigay ko kanina, yung ating 4D na framework, para hindi lang natin to iniisip, no? Dala-dala lagi yung ating mabibigat na desisyon gustong gawin sa buhay. So again, dream, examine mo sarili mo, ano yung pangarap, and then make a decision based on your long-term and short-term goals. Decide, take one step, and then design. Ano yung next steps mo? Sulat mo siya, pag-isipan mo siya, and then next is go. Do it. Do it, take action. Okay. Napakagandang final message. Okay, thank you so much sa inyong oras na ibinigay sa amin at sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Warm Heart. Coach Vion, sa uulitin po, mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Mabuhay rin kayo. Thank you. Yan po si Coach Vion Dizon, isa pong CEO sa Spark PH at professional certified coach na credentialed ng International Coaching Federation. No? So napaka mabunga ang ating talakayan, Yes. Steph, tungkol sa midlife at quarter life crisis. At syempre, yung naisip pa ni Sir Leo na end life crisis, where you Oo are nga. meron ka na raw satisfaction at peace and ever present, no? Napakaganda ng ating mga natutunan. Naway ang ating mga ka-warm heart dyan, mga tagapakinig at tagapanood dito sa ating Facebook live streaming ay may natutunan po dito sa ating usapan na midlife crisis at quarter life crisis. Okay, syempre, sa pagbabalik po ng ating palatuntunan ay meron pa po tayong mga inihandang segmento at saka ang ating public service announcement po na may kaugnayan sa mental health. Kaya naman po, huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Attitude of gratitude. Attitude of gratitude. Attitude or attitude. Attitude of gratitude. Gratefulness. 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 Joy. 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 Appreciation. Appreciation.
appreciation, attitude of gratitude, At tayo po ay nagbabalik sa ating programang Warm Heart. So, nandito na naman tayo sa ating Attitude of Gratitude segment. Ayan, balikan natin ulit yung 8 questions na tinatanong natin sa ating sarili kapag gusto nating mag-express ng ating gratitude. Unang-una na dyan, yung what happened today that was good. Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo po, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Pang-anim, what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At ang ating panghuli na tanong ay what can I celebrate today? Ayan. Sino mauna sa atin? Steph, ikaw muna. Sige. Ito siguro, medyo mababaw lang siya. Ayan. Kasi nung last Friday, nanood kasi ako ng anime movie. Ayan. Sa mga anime fans dyan, siguro alam nila yung Demon Slayer. Yung Infinity Castle Art Part 1, na parang pinomote na, no? Kasi, actually, Demon Slayer in general, about siya kasi dun sa magkapatid, na yung isang kapatid niya, yung naging Demon Slayer, is naghahanap siya ng solusyon para yung kapatid niya na naging demon ay maibalik sa pagiging tao. So, bakit ko sinasabi yon yung tema na yon? Kasi ako, syempre may mga kapatid din ako, na gusto ko, tinutugunan ko din yung kanilang needs, 'di ba? Syempre bilang ako yung ate at isa sa mga breadwinner sa amin. So, iyon, parang medyo nakarelate ako in a sense kasi ang daming magkakapatid na character dun sa Demon Slayer franchise. At pinapakita nung bawat magkapatid na yun, ano ba yung kinds of sibling relationships na pwedeng magkaroon tayo, 'di ba? At kung gaano ba, to what extent ba yung kaya natin gawin para sa ating mga kapatid. At syempre from there, magiging thankful ka din na may mga siblings ka na laging nandyan para sa'yo, na support system mo in every stage of your life. Syempre, gusto ko ulit magpasalamat sa aking dalawang kapatid. Oo. Na laging nakasuporta sa aking endeavors, no? Lagi akong sinasamahan sa aking mga trip, walang basagan ng trip sa amin. And syempre, sinusuportahan ko rin sila dun sa kanila kung ano yung mga gusto nilang gawin bilang isang supportive ate. So, yun ang gusto kong i-share. Ayan. Ayun. Ako, thank you for sharing, Steph. Ako naman, siguro, ang isi-share ko na lang, ito naman, syempre, i-acknowledge natin dito, Steph, na tuwing umuulan, hindi naman lahat tayo ay nasa magandang kalagayan. Ano? So, at lalo na sa panahon ngayon, yung checking your privilege na sinasabi nila, diba? Lalo na ngayong issue po yung maanomalya at controversial na flood control. Meron pong napapanood tayo na ilan sa mga ito ay nagpapakita talaga ng karangyaan o comfort.